Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, 2:00 ng hapon, dito sa DZJV 1458, Radio Calabarzon. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon, Ate Mia. At magandang hapon sa iyo, Kuya Ariel. Kami po ang hahalili pansamantala kay Kuya Richie at Ate Chat. At welcome din sa ating mga kaibigan, kakwentuhan at karamay. Iniimbitahan namin kayong magkape. Magkape muli. Ano nga ba ang kape? Kausapin ang Panginoon every day. Ano bang topic natin ngayong araw na ito? Ang theme po natin sa episode na to ay pakitiisa sa kapwa. Ano ba sa English yun, Kuya Ariel? Pwedeng solidarity, unity, one with others. Oo, pakikipagkapwa-tao. Yes. Lalo-lalo na sa ating mga Kristiyano. Napaka-basic na katuruan yan, no? Kaya nga, ang sinasabi ng kanta at ng tula, no man is an island. No man stands alone. Tama. Diba? Ang ganda ng kanta eh. Each man's joy is joy to me. Each man's grief is my own. Diba? Kaya damay tayo, iisa lang tayo. Buong sangkatauhan, iisa lang. Dahil pinag-isa ng ating Panginoon. Yes, tama yun. At saka yung pakikiisa sa kapwa, ano yan, mahalaga sa lipunan talaga yan. Dahil kung nakikiisa ka sa kapwa mo, maghahari ang kapayapaan at kaayusan sa lipunan. Kung merong pakikiisa talaga with each other. Ang totoo niyan, ang buhay ay nagiging lubos, puno. Kung merong pagkakaisa, merong pagkapwa-tao, at ganon din yung kabaliktaran, pag merong mga pag-aaway-away, merong mga alitan, ay nakakabawas sa ginhawa at saka sa kagalakan ng buhay. Yung susunod na bahagi ng ating episode ngayon ay ang gintong ugnayan. Ito ay pagbasa ng awit 133. Makinig po tayo. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Langis ng ulibo ang nakakatulad at nakakawangis sa ulo at balbas nitong si Aaron. Kapag ipinahid, umaagos ito't nababasa pati ang suot na damit. Katulad din ito'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon, hamog na dumilig sa dakong maburol na bundok ng Zion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh, ang pangakong buhay na mananatili. Awit 133. Napakatotoo ng binasa ng ating kapatid si Deacon Dennis. Yes. Diba? Sa English, behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. Alam mo yan, paborito yan ng mga maraming simbahan, no? Kinakanta natin yan, lively. May Jewish part pa yan, may bahagi rin na English. Pero ang totoo niyan, hindi lang naman nakikita ang pagkakaisa sa good times, di ba? Yung nagkakantahan, nagsasayawan. Hindi lang sa simbahan. Hindi lang sa simbahan. Pero ang ibig sabihin, ang tunay na pagkakaisa nakikita sa pagkakasundo kahit na mayroong pagkakaiba. Tama. Ng ugali, ng opinion, ng maturity level, di ba? At merong pagpapasensya sa bawat, at pagpapatawad sa bawat isa. Di ba? Ngayon naman po, ang ating susunod na segment ay ang pananaw with Ate Shek and Dayan. So pakinggan natin sila ngayon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po si Shekinah, kasama nyo tuwing hapon ng Sabado dito lamang sa Kape, Kwento at Kaalaman, hatid sa inyo ng Cathedral of the King Radio Ministry at DZJV 1458 Radio Calabarzon. Ang pag-uusapan natin ngayong hapon ay pakikiisa sa kapwa.
Ang pakikiisa sa ating mga kapwa ay isa sa pinakamahalagang pundasyon ng isang lipunan. Sa pamamagitan nito, mas madali ang komunikasyon at mas makakatulong tayo sa isa't isa. Bukod dito, ang pakikiisa sa ating mga kapwa ay nagdudulot din ng kapayapaan at kaayusan. Pero paano nga ba natin ito mapapakita? Bakit nga ba ito kailangan ipasamuhay? Alamin natin yan mula sa makakasama ko sa ngayong hapon. Siya ay isang leader, isa sa mga leader ng Shepherd's Touch Ministry kung saan sila ay nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Bumibisita sa mga matatanda at bumibisita din sa mga bilanggo. Masasabi natin na tunay nating matututunan ang kahalagahan ng pakikiisa sa kapwa mula kay Deacon Lito Robles. Magandang hapon, Deacon Lito. Ay, magandang hapon, Sek. So, ako nagpapasalamat at isang malaking oportunidad ang naibigay sa akin upang may bahagi nga ang mga salita ng Diyos sa radio ministry na ito. Kumbaga, may babahagi ko rin kung ano yung nakakanasan ko sa ngayon, sa mga gawain, at may bahagi rin sa ating mga tagapakinig kung ano yung mga bagay na ating dapat matutunan. Excited na ho kami, Deacon. Kaya didiretso na ako sa pangunang kong tanong sa iyo, Deacon, dito, no? Bakit mahalaga ba ang pakikiisa sa kapwa? Kasi pwede naman natin sabihin na, hindi, naman ako mag-isa eh. Pero bakit ko nga ba kailangan makiisa sa kapwa? Unang-una, sinasabi nga sa atin na ang ating pakikiisa sa kapwa, dito tayo matututo ng maraming bagay. Yun nga lang, kinakailangan natin na maging mapagmatsyag, baka tayo malihis doon sa landas na itinuro sa atin ng Diyos. Unang-una, sinasabi nga na no man is an island, di ba? So, ibig sabihin, hindi rin tayo mabubuhay kung wala yung ating kapwa na makikaisa natin. Okay. Yun nga lang, ang ating dapat layunin ay, kumbaga, sa lahat sa maganda. Kasi alam naman natin, yun yung mga sindikato, nagkakaisa rin sila eh. Pero ang importante rito, kailangan natin magkaisa sa magandang layunin. So yun ang importante rito na may babahagi ko. Sa amin niyang ministry, lagi kaming, sabi niya magkakaiba pero laging nagkakaisa sa isang layunin na makapagbahagi na sa salita ng Diyos doon sa mga nangangailangan. Ganon din yung pagbibigay sa kanila ng pag-asa. Sapagkat sila yung tinatawag natin ng mga less fortunate people na nasa ating lipunan. Kaya ang pag-asa ang dinadala namin sa kanila, kaya sa Diyos dapat sila umasa. Yun ang aming, doon kami nagkakaisa, lalo sa ministry namin. Sabi niya, magkakaiba kami ng ugali, pero pagdating sa gawain, nagkakasundo kami. So yun ang importante talaga sa pagkakaisa ng bawat isa. So yun lang. Totoo, Deacon, no? Dahil dyan, actually, connected ho yung pangalawa kong tanong dun sa nabanggit nyo eh. Para sa inyo, Deacon, posible ba ang pagkakaisa sa gitna ng mundo na puno ng pagkakaiba? At bakit at paano? Di ba? Para ngayon, ang daming nangyayari sa social media, sa gobyerno, sa ibang bansa. Pero paano nga ba to? Posible nga ba? Posible naman talaga yan. Dahil bawat isa naman sa atin ay magkakaiba ng ugali. Pero yun yan, yung kanina, tulad ng nasabi ko na kanina na kung ang ating layunin ay iisa, talagang iba-iba lang ng paraan, kumbaga ang ginagamit natin. Sabi nga sa iyo, kung doon lalo sa aming ministry, talagang lagi kami nagkakagulo eh. Alam mo kung bakit? Kasi magkakaiba kami ng paraan doon sa gagawin. Pero pagdating sa dulo, makikita mo na, dito pala tayo nagkasama-sama. Kumbaga, nagkakasundo kami pagdating na doon sa talagang gawain. Pero talagang, ang hirap, lalo sinasabi ko sa iyo na almost mga 15 years ko na hawak yung mga yan. Sabi nga nung iba, mahirap ikang hawakan niya kasi marami dyan ay mga dalaga pa hanggang ngayon. Pero alam mo, sa totoo lang, nagagawa naman ng paraan. Basta ang alam mo, kailangan mo lang talaga mag-adjust kasi hindi mo makukuha yung ugali mo sa kanila. Mahirap hanapin yung sarili mong ugali sa ibang tao eh. Ang importante dyan, kaya mong pakibagayan yung ugali nila. So, para kayo yung magkaroon ng pagkakaisa, yun ang importante. Sa nakikita ko, lalo sa ministry, sabi ko nga bakit kaya
nakaabot ako ng ganitong katagal. Opo. Kasi mahirap din talaga na makikita mo na yung isang ministry na hindi gumagalaw. Pero pagka naranasan mo na parang ang gaang sa loob mo pagka natapos mo yung ministry na iyong gagampanan. Sabi ko nga every activities namin, lagi na lamang lalo na yung aming alay tinapay. Alam mo kung anong oras yun? 4:00 ng madaling araw. Opo. Kaya medyo sabi ko nga, bakit naman kaya pala naman gumising natin ng ganun kaaga kaya pala. Opo. So yun na. Ang ganda talagang kailangan lang natin i-accept na magkakaiba tayo dito sa mundo, at pag na-accept natin yon at nakisama tayo sa bawat isa, at alam naman natin sa puso natin na isa yung ating layunin. Tama ho kayo na magkakaisa rin tayo sa huli. Talagang kailangan ng diskusyon, kailangan ng pag-uusap para tayo lalong maging stronger as a team, ika nga. Ngayon, Deacon, may testimonya ka bang maishishare sa amin patungkol sa iyong pakikiisa sa kapwa? Maybe sa ministry, sa personal life niyo po? Siguro unang-una yung way back 1980. Kasi noon nagkaroon din kami ng pagkakaisa, pero hindi naman sa nagkakaisa sa samahan, pero sa layunin ay magkakaiba, parang nagkakaganon Okay. Alam mo, nangyari yan nung college time ko na naging active officer kasi ako ng isang fraternity. So doon sa time na yun, siyempre nagkakaisa kayo. Opo. Pero pagdating sa layunin, magkakaiba. Kasi, siyempre, gusto mo makagraduate. Yung iba naman, gusto lang makipag-away. So, ako naman, maganda nga yun dahil at least na-experience mo na bago naman ako naging kasama dito sa simbahan, marami din akong pinagdaanan. Pero pagdating, nung umpisa naman nung makapasok ako dito sa Cathedral of the King, dito na unti-unti nagbago na hindi na ako yung aktibong nakikisama sa kanila. Pero sa ngayon, lalo ngayon matatanda na kami, nakikita-kita. Ay, mas maganda yung, kumbaga, alam mo na lahat pala naman tayo, gusto rin nating maging matahimik ang buhay natin Bakit nung araw, ginagawa natin magulo? So, yun ang isa kong nakikita na isang ehemplo na kumbaga, ating makikita na magkakaiba, pero pag dadating nga yun sinasabi ko sa iyo na nagkakaisa rin pagdating sa dulo, pagdating doon sa edad na ganito. Mature. Oo, lalo na kung natanda na. So, yun lamang. Kaya, pasalamat ako sa Diyos. Dito ako dinala sa sa ganitong sitwasyon na nakatutulong sa kapwa, nakapagbibigay ng pag-asa, lalo tigit sa mga taong nangangailangan. Sinasabi ko nga na yun doon sa 4 naming activity, ministry, sabi ko lahat yata ito yun kasi nakuha namin yung sa Matthew 24 na sinabi ng Diyos na pinakain mo ako o dinalaw mo ako sa kulungan. Pero sinabi nga ng mga tao na bakit, kailan ka ba nakulong? Kailan ka ba namin binigyan ng pagkain? So kung ginagawa mo ito sa pinaka-abakong lingkod, ginagawa mo sa akin. So yun ang aming foundation scripture talaga na pinangahawakan na sabi namin sana ito yung maipagpatuloy natin. Lalo tigit sa mga susunod pa namin. Yung mga, kasi lahat kami, mga medyo nagkakaedad. Wala yata tumusunod ng mga bata. Ay, ang ganda po nung foundation ng ministry, Talagang, pag ginawa mo sa the least of them nga, di ba? Hindi yung parang makikiisa ka lang sa kapwa kasi tingin mo, ka-level mo sila o katingin mo, yun lang yung ka-vibe mo. Pero kung pakikiisa sa kapwa ay talagang buong pakikiisa kung sino man ang makahalubilo mo. Kasi nga, ang Diyos ang dala mo, Ang Diyos na, yung character niya ang dala mo kung saan ka man pumunta. Kaya ngayon, Deacon, anong mensahe o words of encouragement mo para sa ating mga tagapakinig na tila meron bang kaaway o hindi
nagkakaunawaan sa isang grupo? Paano ba yan? Paano namin? Siguro ang akin lamang may masasabi diyan ay huwag nating hahanapin sa iba ang ating ugali. Kasi sa dinami-dami ng tao, wala naman magkapareho ng ugali. Ngayon, kung mangyayari na huhusgahan mo ang isang kapwa mo na nagkamali, baka hindi mo alam, baka may pinagdadaanan o may problema sa buhay. Ang isipin lang natin, yung ating ginagawa na pakikiisa sa kanila, ay kung hindi man nila suklian, makikita natin na baka yan ay may mga problema sa buhay. Kaya ang akin, sana ituloy natin ang pakikipag-isa sa kapwa. Lumagay tayo doon sa kanilang kinalalagyan. Para makita natin kung paano tayo magkakaisa, kung paano magiging solido lalo yung ating pagkakaisa, sapagkat alam natin na ang Diyos ang unang nakipag-isa sa atin. Kaya ang sabi niya bakit siya nagkatawang tao? Upang maramdaman natin na kaisa natin siya bilang tao. Kaya yung mga aking naibabahagi na unawain natin ang bawat isa at yan tayo magkakaroon ng tunay na pagkakaisa. Ayun, maraming salamat, Deacon Lito. Wala na akong masasabi pa. Ang ganda na sinabi niyo, ang Diyos ang unang nakipag-isa sa atin. Maraming salamat ulit, Deacon Lito. At God bless po sa ministry niyo. Ayan po, no? Sa paraan ng simpleng pagtulong sa ating kapwa, kahit sa mga maliliit na bagay, ay nagpapakita tayo ng pagkakaisa. Ito po muli si Shekinah. Tandaan niyo, tayong lahat ay pinagpala ng may kapal para maging isang pagpapala sa kapwa natin. Mahal kayo ng Diyos at paalam. So yan, napakinggan natin si Ate Shek Handayan, kasama ang ating panauhin na si Deacon Lito Robles. Siya ang head ng ating Shepherd's Touch Ministry. Ano masasabi mo, Kuya Ariel? Yung Shepherd's Touch Ministry, by the way, no? Yan yung ministry natin na tumutulong sa mga nangangailangan, dumadalaw sa mga tinatawag na PDL, Persons Deprived of Liberty, yung mga bilanggo. At pinapadating sa kanila yung pag-ibig ng Panginoon, di ba? At hindi lang sa mga bilanggo, sa mga mga matatanda, at nagpapakain din ng mga mahihirap sa daan. Nagbibigay sila ng mga tinapay. Yan, meron silang kasama sa ministry yung alay tinapay, at saka yung House of Soma. Yun yung dinadalaw nila ng mga elderly people na wala ng mga kasama sa buhay. Right. Kaya alam nila kung ano yung pakikipagkapwa, kung ano yung pakikiisa sa kapwa. Oo. Kagaya na sinabi ni Deacon Lito, kahit magkakaiba tayo ng ugali, posible pa rin talaga na magkaisa tayong lahat kung ang iniisip mo hindi yung sarili mo una. Unahin mong isipin yung kapwa mo. Diba? Ewan ko kung pamilyar ng mga tiga-kinig noon natin. Noong panahon namin, nung medyo bata-bata pa kami ni Kuya Ariel, merong programa noon ng Kapwa Ko Mahal Ko, headed by Orly Mercado, kung naaalala pa sa nila. Pero yun, kung kapwa mo, mahal mo talaga, hindi ganun kahirap talaga na makiisa sa iba, sa kapwa. Kung hindi mo iisipin ang sarili mo lang. Ang totoo niyan, mas nakikita ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Oo, tama yan. Kaya binanggit din si Deacon dito sa interview niya, na sinabi niya, no man is an island. Katulad din natin tulayan At tulayan ng isang pari na sa Inglaterra, mga ilang daan taon na nakalipas, at sinasabi niya na gano'n, no man is an island, no man stands alone. Each man is my brother. Kung meron daw namatay na isang tao, nakakabawas sa atin. Kasi kaisa natin sila. Lalim, ano? Lalim. Sobrang lalim, pero mabuti pa mag-segue tayo sa susunod na bahagi, which is? Oo, ang titik at tugma kasama si Master JC. Magandang hapon. Ang piyesa natin sa araw na ito ay pinamagatang para sa susunod na di pagkakasundo. Isang munting paalaala para sa mga hidwaan, sa mga di pagkakaintindihan na ating napagdadaanan. Sana magustuhan nyo. Sadyang di nga naman may iwasan magkaroon ng di pagkakaintindihan at likas na rin sa atin na ipaglaban opinion natin.
Kaya naman, kung iyong pupunahin, watak-watak tayo sa samot-saring tema at paksa. Pero wag mong mamasamain, di ko sinabing isuko na lang ang paninindigan sa harap ng hidwaan para sa kapayapaan. Sadyang may mga paniniwalang karapat-dapat ipaglaban. Pero higit sa lahat, sa mga panahong ating mapapakinggan ang mga kadahilanan at katwiran ng mga taliwas sa atin ang pinaniniwalaan. Paano ba natin sila pinakikinggan? Para ba sila'y pabulaanan o para maunawaan? Pwede namang magkasundo na di kayo magkasundo. Hindi kailangang laging pare-pareho ang ating opinion. Ang kailangan lang, respetuhin natin yun. Make us one, Lord. Make us one. Holy Spirit, make us one. Let your love flow so the world will know we are one in you. Make us one, Lord. Make us one. Holy Spirit, make us one. Let your love flow so the world will know we are one in you. Make us one, Lord. Make us one. Holy Spirit, make us one. Let your love flow so the world will know we are one in you. Let your love flow so the world will know we are one in you. Napaganda talaga ng boses ni Lala. Yes. Ate Lala. Si Ate Lala, tsaka sinamahan siya sa pagtugtog ni Kuya Sol. Magandang musika. Yes, Make Us One. Mhm, Actually, napakaganda. yung music na, yung kantang Make Us One, parang gusto nating sabihin na hindi by our own efforts talaga, kundi pag nananalig yung dependence mo sa Panginoon, mas madaling maging solid tayo at maging unified. Kaya nga panalangin yun sa Banal na Espiritu. Yeah. Make us one. Pag-isahin mo kami, Panginoon. Mm-mm. Kasi kailangan namin ng tulong mo talaga di ba? Mahirap talaga minsan kasi lalo Napakahirap. tayo nagkakaintindihan ng Napakahirap. kapwa mo. Kung hindi ka na nagde-depend talaga sa Panginoon, Oo, medyo yun. may struggle. Kasi talaga. lahat tayo hindi pa perfecto, hindi ba?
kailangan natin ng pasensya sa bawat isa at pagtanggap at pagpapatawad sa bawat isa. Kaya nga, yun yung ganda nga ng sinabi ni Master JC dun sa Titik at Tugma, di ba? Sinabi niya, paalala niya, sige hindi maiiwasan yan eh. Magkakaroon ng hindi pagkakasundo. Kaya sabi niya, sa susunod na hindi magkasundo, ito ang pairalin. Yes. Diba? Sabi nga niya, di ba, parang in English you can agree to disagree. Yeah. Ang importante doon, magrespetuhan tayo. Huwag nating masyadong atakihin kung hindi sila pareho ng opinion natin. Yeah. We just respect each other. Yung many years ago, siguro 2-3 dekada na nakakalipas, ito naniniwala ko, nangusap sa akin ng Panginoon. Sa English ko na po sasabihin, no? Ang sinabi niya sa akin, kasi minsan tayo, pinapaglaban natin yung akala natin, alam natin, na tama. At meron tayong katuwiran. Ang sinabi sa akin ng Panginoon ay ito, having a point is not the point. Yes. Respect is. Love is. Unity is. So kahit isipin natin, tama ako eh. Minsan, sinasayin tabi na muna natin yan. Eh. Ang mas mahalaga hindi yung mapatunayan kang tama, kundi magpanatili yung pagkakaisa. Yes. Di ba? Tama yan. Magbabalik kami matapos ang ilang Paalam. Hello, welcome back po sa inyong lahat. Maraming salamat din sa Bobby Foods. Yeah, maraming salamat, Bobby Foods. At pinapaalala namin sa inyo, ang ating tema ay pakikiisa sa kapwa. So, ano ba ang ibig sabihin ng pakikiisa sa kapwa? Ano sa tingin ninyo, mga aming mga kakwentuhan? Iniimbitahan namin kayo, mag-comment naman kayo. Yes. Mag-share naman kayo, baka meron kayo mga tip dyan para sa ating mga nakikinig. Matututunan nila, paano nga ba makipag-isa sa kapwa. Ang ganda ng yung tinatawag na love chapter sa New Testament, 1 Corinthians chapter 13. At pinakahulugan dun ni San Pablo yung kung ano yung pag-ibig. Dalawa sa mga bagay na nandun, ang sinabi sa English, love is not provoked. Yun yung pag-ibig. At ito pa rin isa. So unahin natin na hindi na-apektuhan ng iba. So kung ano naman nangyayari, desidido pa rin ako, ano man ang sitwasyon, ano man ang alitan natin, hindi magbabago yung pakikipag-isa ko sa'yo bilang kapwa. Yes. Pero ang ano lang dyan, talagang bottom line is respect each other's opinions. At yun na nga, huwag magpa-apekto. Yes. Because love is not provoked. Ito pang isa ang sinabi ni San Pablo. Marami siya sinabi, pero isa pa, sinabi niya, love does not keep a record of wrongs. Yes. Ewan ko kung unique yan sa mga Pilipino, no? Nagkaano tayo, nagkikimkim ng galit na nakakasira sa pakikiisa sa kapwa. Oo, basta ang importante talaga yung relationship natin with each other. Yan. So, segue na tayo sa ating susunod na segment. Kasama si Dr. Grace Subihano. Ito po ang ating dunong-tulong pangkalusugan. Isang mapagpalang hapon mga kaakibat. At para sa dunong-tulong pangkalusugan, patuloy po nating ipagdiriwang ang World Mental Health Day. Kaya naman, isang special episode ang matutunghayan ninyo ngayong hapon. Babasahin ko sa inyo ang isang liham na punong-puno ng puso. Ito po ang isang speech na ginawa ko po sa aking alma mater, ang Little Jesus Learning Center sa Calamba, Laguna, noong ako ay inimbitahan nila bilang kanilang guest speaker sa kanilang graduation rites noong nakaraang Mayo. Sana po ay mayroon kayong matutunan at makuhang aral na may kinalaman sa kalusugan ng ating kaisipan.
Hello, I'm Doc Grace. Let me tell you something about myself. Ever since elementary, I've known that I'm an anxious person, a worrier, even towards the slightest of things. Even the slightest thought of being a few minutes late to school or work, or any event for that matter, would already cause me to palpitate in most cases. Even as simple as holding the microphone to lead the communion song in the Mass, kahit na 6 years na akong member ng choir at hindi ko naman na first time gagawin iyon, would bring me internal panic. I overthink and overanalyze almost every situation. And a lot of times, I tend to imagine the worst case scenario. I'm used to being tagged as prening, and probably that is my biggest flaw. Symptoms such as tachycardia or fast heartbeat, palpitations, chest pain, transient episodes of subjective difficulty of breathing, vague body aches, and occasional tremors were my usual companions on so many days in the past, I already lost count. Don't get me wrong. I was never proud of being anxious. I've actually been frustrated about it for so many years now. But it's a weakness that I first had to acknowledge, a flaw that I had to understand, to address and not to shrug off. In medicine, doctors do not give a management without having a diagnosis, or at the very least, a primary impression in mind. In life, it is not wise to jump straight into creating solutions when we do not understand the problem we're dealing with in the first place. I first had to understand that I was so anxious because I was afraid of uncertainty. I was afraid of not being in control. I was afraid of things getting out of hand, of things not going as planned, of the failed expectations, the outright failures, the numerous what ifs. I was afraid of not knowing enough. I was pressured with the fact that my dreams are so high, and yet I felt like my capabilities could not catch up. I was scared that maybe, in so many aspects of my life, I was running out of time. I first had to understand where all of these emotions were coming from. And when I finally understood, I began to realize things. Number 1, we worry because we care. Natatakot ka para sa future mo kasi may pakialam ka. Kasi deep down, deep within your heart, gusto mong umasenso at mapabuti ka. Nag-aalala sa'yo yung magulang mo kapag hating gabi na at hindi ka pa umuuwi kasi mahal ka nila at ayaw ka nilang mapahamak. We worry about something or someone whom we value or that which matters to us. Bakit ka naman magiging affected kung hindi siya importante sa'yo, di ba? There is a reason behind our worries. But just like everything else, anumang sobra ay hindi maganda. Yes, we care, but caring too much or caring about things that are not supposed to have a huge impact on us may be unhealthy. Kaya nga sa psychiatry, may mga sakit tayo under ng anxiety spectrum disorders. Disorder na kasi sobra na. Nakakaapekto na sa pang-araw-araw nating pamumuhay, yung takot na nararamdaman natin. And these are not pag-iinarte lang. These are real illnesses that need appropriate management, medications if deemed needed, understanding, patience, and compassion instead of condemnation. Number 2, living a life with anxiety pushed me to be fully dependent on God.
Imagine the most frightening encounter you've had in your life. Yung tipong life or death situation. Siguro sa mga oras na yon, wala ka na talagang ibang magagawa kung hindi ipagpasa Diyos na lamang. Kasi kanino ka pa ba kakapit, di ba? As I continue to strive to overcome this flaw, I noticed myself becoming more sensitive even to the little blessings and messages of comfort that God sends me on a daily basis. Kasi nga, ang dami kong kinatatakutan sa buhay, di ba? Kaya ang dami ring pagkakataon sa buhay ko na tinatawag ko yung Panginoon. I've been living each day voicing out to Him every worry, no matter how huge or trivial it is. I learned to humble myself before Him, knowing na kailangan ko siya. The only one who is in control para kumalma ako. There was one time na na-late ako umalis ng bahay papuntang trabaho dahil nag-a-anxiety attack ako. At ang usual na biyahe ko, 3 sakay talaga. But that particular day, yung jeep na nakaabang sa Kanlubang Terminal ay biyahe pahalang, imbes na crossing lang. At bihira ko lang yun matsyempohan. Imbes na 3 sakay, naging 2 sakay na lang yung biyahe ko. Kaya nung time na yon, maaga pa rin akong nakarating ng trabaho, and at the same time, mas mura pa yung pamasahe ko. Alam ko, even in that simple encounter, si Lord yon, trying to comfort me and make things less hassle for me at that particular moment that I was struggling. As I struggle with anxiety, I have come to appreciate grace even more. The fact that He always meets me right where I am, proving to me each day that I will carry on, that in the midst of uncertainty, there has always been mercy, that even when there is fear, I'm still here, able to show up every single time, just like now. Even though I was anxious on most days, looking back at how my life turned out, the numerous victories, breakthroughs, learning experiences, and even the constant protection, all I can say was, grace ni Lord yun. Hindi man naging perpekto ang buhay ko, napatunayan ko namang kahit kailan, hindi niya ako binitawan. Number 3, in this day and age, all the more we are inspired to be kind. All of us get anxious at some point in our lives. Others may struggle with that more often and at a greater severity than usual. Bata, matanda, estudyante o kahit mga magulang. Lahat tayo ay may mga alalahanin sa buhay. Yung mga magulang nyo, may mga worries din yan. Paano kayo mapapagtapos ng pag-aaral? Paano kayo mabibigyan ng magandang buhay? Paano kayo mapapalaki ng maayos? Some of us may actually be dying inside, just struggling to get by each day, and trying their best not to fall apart without anyone else knowing. And the pandemic was just among the many triggers around us. And more than having competent, brilliant, and successful professionals, I believe that what the world primarily needs is people who are gentle and kind. People who will choose to listen and understand. People who will exert effort to reach out. Sabi nga ng tatay ni Miggy Montenegro sa pelikulang It Takes a Man and a Woman, be good in the face of failure. Sometimes, being the best means being the least. Be good even after you made a mistake. Sometimes, being good just boils down to being able to say sorry. Sometimes being good is loving the people who hurt you and making the most difficult choices that may hurt the people you love. Madalas, sa kagustuhan nating maging pinakamagaling, nakakalimutan nating maging mabuti. We lose sight of the fact
that every single day is a struggle to just be better. It's not the easiest, but that is probably the best legacy that a person can leave behind. To always believe in goodness and just be a good man. Kaya sa mga minamahal naming tagapakinig noon, I pray two things for you. I pray that you appreciate grace and pursue goodness. When we truly appreciate God's undeserved favor, which covers our imperfections, the more we are empowered to strive to be good, to be gentle and selfless, to share that grace to those who have yet to know that it exists. And instead of telling you na papunta pa lang kayo, pabalik na ako, I'd rather say, naglalakbay pa rin ako kasama ninyo. Everything I have shared with you are values that I have yet to master. And these are things that I keep on chasing day after day. My dear fellow listeners, sana magsumikap tayong lahat na maging mabubuting tao na kumakapit at nagtitiwala sa Diyos above all. Maraming salamat, Doc Grace, at sa iyong sulat, napaka-personal, no? Yes, and very heartfelt yung kanyang liham. Oo. Maganda, actually naka-relate din ako somehow kasi lahat naman tayo nakaranas na ng anxiety, di ba? Merong mga panahon talaga sa buhay natin na out of our control. And sometimes parang nararamdaman natin, parang hindi natin maiwasan na talagang maging anxious, medyo magka-panic attack, ganyan. Pero natutuwa ako kasi si Doc Grace, talagang inamin naman niya na talagang ina-atake siya minsan ng mga ganon kahit na maliliit na bagay. Sa tingin niya maliit na bagay. Pero akmang-akma nga yung pangalan niya na Grace. Kasi it was, sabi niya, talagang it was by the grace of God rin na na-overcome niya itong mga anxiety niya at saka yung mga, medyo meron siyang mga fear and panic attacks. Basically, parang nag-deal din siya sa mental health, ganyan. Pero ang punto niya talaga, nagpapasalamat siya talaga sa Panginoon, talagang by the grace of God na-overcome niya ang mga ito. Kaya nga kailangan natin ng bawat isa. Dahil lahat tayo dumadaan sa ganyan. Oo, lahat. At ang grasya ng Panginoon, dumadating sa atin sa pamamagitan din ng kapatid natin. Di ba? Alam mo, ito para sa akin, ito yung interpretasyon ko sa tumataas na insidente ng depression. Ano yan? Tawag sa atin yan na huwag nating kalimutan ang tawagin na natin responsibilidad sa ating kapwa na tulungan sila sa kanilang panghihina. Oo, pwede tayong makinig lang sa kanila para sabi, malaman nila na nandito ako para ready makinig sa iyo. Ang sabi ng Bible, yung malalakas, tulungan ang mahihina. Kasi minsan ikaw naman, manghihina ka rin. Oo. At kailangan mo rin ang may kalakasan. Kailangan malaman mo na hindi ka nag-iisa. Meron nakikinig sa iyo. Tama. So, dito naman sa susunod nating segment, makinig po tayo kay Father Gary Salguero. Siya po yung vicar sa ating Pasay Mission Church. Makinig po tayo. Ito po si Father Gary ng St. Peter, the Apostles Mission Church. At narito po nga tayo ngayon upang magbigay ng ating pagninilay tungkol sa pagkakaisa. Babasahin ko po yung sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, unang kabanata, talata 10. Sinabi niya, mga kapatid, ako'y mananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo sa pananalita, isipat, layunin, upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi. Ang talagang punot dulo ng ating pagkakabahabahagi ay ang kasalanan. Kaya kung makikita natin ang hindi pagpapansinan ay pagkakawatak-watak, ang pagkakaroon ng kanya-kanyang lakad, bagamat magkakapareho tayo ng pupuntahan o layunin, gusto natin kanya-kanya tayo,
ito ay nagpapakita ng pagkakawatak-watak. Kapag iniisip lang natin ang ating sarili o tayo ay makasarili, ito ay pagkakawatak-watak. Kung tayo ay sakim, ito ay pagpapakita ng pagkakawatak-watak. Kung hindi tayo marunong humingi ng tawad, ito ay pagkakawatak-watak. Kung tayo ay nanloloko, ito ay pagkakawatak-watak. Dahil una sa lahat, nais ng Diyos na tayo ay magbuklod at magkaisa. At magkakaroon lang ng pagbubuklod at pagkakaisa kung ang Diyos ay tunay na naghahari sa puso ng bawat isa at ang kasalanan ay wala ng puwang sa puso ng tao. At ito lamang ang paraan upang makamtan natin ang pagkakabuklod-buklod at pagkakaisa at ay kung iwawaksin natin ang ating pagkakamakasarili. Pwede sinasabi sa atin ni San Pablo at pinapaalala niya sa atin na gamitin natin ang ating isipan, kailangang buo ang ating kaisipan at kamalayan. Kung titingnan natin, binigyan tayo ng bagong batas ng ating Panginoong Jesucristo, 1:13, na bagong utos, hindi naman talaga bagong utos itong binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayong lahat. Doon may kita ng tao na kayo ay aking mga anak kung nag-iibigan kayo. So ano ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay pag-ayos ng iyong buhay at iniisip mo ang kapakanan at kabutihan ng iba. Kasi hindi pwedeng gusto nating mamuhay ng Diyos ang sentro ng buhay natin pero patuloy tayo sa pagkakamali na ginagawa natin. Tandaan natin, Diyos, ang grasya ng Diyos ang pupuno sa ating pagkukulang, ang grasya ng Diyos ang magpapatawad at maglilinis sa ating kasalanan. Kaya nga, ginagawa natin siyang sentro ng ating buhay, ang hari ng ating buhay. Upang magkaroon ng puwang ang pag-ibig sa ating puso. So, halimbawa, yung kayabangan, mapapalitan ng kababang loob, yung pagiging makasarili, mapapalitan ng pagmamahal at pangunawa. So, gamitin ang buong kaisipan at kamalayan at gamitin ang buong kalooban. Ano bang ibig sabihin? Kailangan mag-isip tayo mabuti. Isipin natin mabuti kung ano yung makakabuti sa kapwa natin. At pag sinabing kamalayan, awareness, nakikita natin, naririnig natin, nakikita natin, naiisip natin kung ano yung pangangailangan ng ibang tao sa paligid natin at naiisip natin kung ano yung dapat nating gawin. At kailangan buo ang loob natin sa paggawa nito. Kailangan yung dalawang bagay na yon na sinasabi ni San Pablo sa kaisipan, buong kaisipan at kamalayan at kailangan buo ang loob. At kailangan magkakaisa rin tayo sa pagpapasya. So, ang sinasabi niya sa atin, hindi lamang tayo merong iisang layunin, pero dapat ang layunin natin ay para sa kabutihan ng iba, ang layunin natin ay batay sa pag-ibig, ang layunin natin ay nakikita natin ang kapakanan ng iba na mas mahalaga pa kaysa kapakanan natin. At ano ang isa sa magiging prutas ng pagkakaisa? Isa sa magiging prutas ng pagkakaisa ay gumagaan ang mga mabibigat na gawain. Pero paano nagiging mabigat ang isang gawain kahit siya ay magaang gawin? Bumibigat ang isang gawain kung walang pag-ibig. Gumagaan ang malaking problema kung nakikita natin na ang kapatiran natin o yung tao natin sa paligid, nakikita natin na sila ay concerned sa atin, mahal tayo. Tinatanong tayo, kinakamusta tayo, kamusta ka na, ano bang problema mo? Halika, manalangin tayo, ipag-pray natin yung problema mo. At ito yung malungkot na kwento na ang tao na nawawalan ng pag-asa sa buhay, ang dahilan nito ay hindi na nila makita ang pagmamahal ng ibang tao sa kanila o kaya nawalan ng pagmamahal sa ibang tao. Yung appreciation o pagpapahalaga sa ating mga ginagawa ay simpleng pamamaraan para maipakita
ang pagmamahal natin. So, yun ang sinasabi ni San Pablo, na magkaroon kayo ng pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod. Kailangan ang batayan ng ating pagkakabuklod-buklod at pagkakaisa ay pag-ibig. Dahil tanging pag-ibig lang ang palaging iniisip kung ano'y nakakabuti sa kapwa. At makakamtan lang natin ang ating pagkakaisa kung hinahayaan natin ang ating Panginoon ang maging sentro ng ating buhay at pinahalagahan natin ang kanyang salita. Muli po, ito po si Father Gary, nag-iiwan sa inyo ng mapagpalang araw. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Father Gary Salguero sa kanyang reflection. Magandang reflection niya, no? Isa na lang ang nakitira. Kailangan merong action sa mga natututunan natin. Diba? Hindi lang puro dito. Labas naman. Tama yun, di ba? Dapat may application palagi. Tama. So, panalangin namin, para sa atin lahat, bilang sa inyo, sa atin lahat, na sana tugunan natin yung mga natututunan natin sa ating Panginoon, saka sa mga katuruan niya. Action na naman natin. Action Hindi lang na tayo puro natin. kinig. Meron tayong mga announcements. Yes! Ang unang announcement natin, meron po ngayong araw na to, meron po tayong medical and dental mission as of now. Salamat sa mga sumuporta. Oo. Oo, yung mga team natin ng mga medical professionals, mga doktor, mga dentista, mga support, at saka mga nag-donate. Oo. Actually, isa to sa sa action naman. Diba? Sa pakikiisa. Sa pagkakatao. Yan. Tama yun. Kapwa ko mahal ko yan. Tama yun. Ito pa isa, no? For a cause, meron tayong Build for Life Golf Tournament. Yay! Nangyayari yan sa December 7 sa Hollow Ridge, Pilipinas Golf Course. Oo, sali na kayo. Sa San Pedro, Laguna. Sali kayo, pwede kayong sumali bilang kalahok. Kung golfer kayo, pwede rin kayo mag-donate, pwede kayo mag-sponsor. At kung kailangan ninyo ng mga detalye at ng contact, pakitawagan po si Leo Santos, Deacon Leo Santos, sa 0905-991-1252 at si Deacon Sherwin Torres sa 0932-215-0461. Build for Life Foundation para sa mga kababaihan, sa mga nanay, para sa buhay Yes. na ating mga kapwa na mahal din natin. No? Tsaka iniimbitahan rin namin kayo na sana mag-like and mag-share naman kayo sa Facebook natin at saka sa Instagram natin. Yan. Supportahan po natin ang KKK at Kape, Kwento at Kalaman. Kaalaman. Meron din tayong YouTube channel, di ba? Meron. Ano yung YouTube channel natin? Cathedral of the King, syempre. Yes. Di ba? Cathedral of the King. Huwag niyong kalimutan ang mga linya ng telepono natin bukas para sa prayer at sa counseling. DM on Viber 0960-392-4929. Tandaan natin, kailangan natin ng bawat isa. So, kung kailangan nyo ng prayer, counseling, tawag lang kayo. Yung mga counselors natin, gusto nilang makiisa sa inyo bilang kanilang mga kapwa. Lagi silang handa para makinig sa inyo. And ngayong October, gusto nating batiin ang mga birthday celebrants. Isa na dyan si Josie Pascua. Ting Librojo. Ay, naku, si Sister Ting Librojo. Yan ang aking sister from another mother. Si Father Roberto Ordina. Yes, ang ating, isang shepherd natin na beloved by a lot of people. At belated happy birthday na rin Sister Wayne Menzo. Tsaka si Emer Magdaluyo, Annalyn Suelto, at saka si J.R. Marasigan. Joshua Marasigan. Ano bang tema natin next Saturday? Ang tema natin, sana ang tabayanan nyo ang next episode natin. Ang next episode natin, ang theme is pakikiisa sa Diyos. Yan. Well, all good things come to an end. Sabi nga nila, Sana good na. you're having fun, di ba? Time flies, sabi nila, no? Ganun kabilis ang panahon. So maraming salamat sa pakisama niyo sa amin sa kwentuhan ngayong araw na ito. Tandaan, ha? Palagi. Kape. Kape palagi. Kausapin ang Panginoon. Every day. Maraming salamat po. God bless you. Ito po si Kuya Ariel. Ate Mia. Bye-bye. See you next week.
Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, 2:00 ng hapon, dito sa DZJV 1458, Radyo Calabarzon.